The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elise Cupides. Pastor Jeff, good morning. Oy, Congressman, magandang umaga po. Attend lang ako sa BICAM, Oo nga Ted, eh. para Magkanong insertion mo? maging TRICAM, Father, Son, and Holy Spirit. Oo. Di ba? Itsurang Good morning, proponent Ted. si Morning, Pastor Cha. ngayon, Yan. ano? Kagana May letter ba tayo, Cha? Meron, syempre. Come on, let's do it. Galing kay Cassandra. Kaya ito, babasahin ko na. Sabi niya dito, ako po'y 43 years old at hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang isang kasalanan na hindi ko alam kung napatawad na ba ako ng Diyos. Nabuntis ako noong ako'y college pa lang. Pinag-aaral ako ng tiyahin ko at 2 taon na lang makakagraduate na sana ako sa kursong HRM. Pero sa takot ko sa aking mga magulang at sa hiya ko sa aking tiyahin, ipinatanggal ko ang bata sa aking sinapupunan. Alam kong mali, pero natakot akong pasanin ang isang responsibilidad na hindi pa naman ako handa. Naghiwalay kami ng aking nobyo nang mabalitaan niya yung aking ginawa. Pagkatapos ng college, hindi na rin po kami nagkita. Ngayon may sarili na akong pamilya, may asawa at 2 anak. Walang ibang nakakaalam ng madilim kong nakaraan kundi ako. Matapos ang nagawa kong kasalanan, ang buhay ko'y naging puno ng pagsubok. Nahirapan akong maghanap ng trabaho at hanggang ngayon, hindi pa rin umaangat ang aking posisyon sa trabaho. Maila pang swerte at ginhawa sa akin, kaya napapaisip ako na baka ito na ang bad karma sa aking ginawa noon. Matagal ko na pong pinagsisisihan ang ginawa ko. Pinangako kong magiging mabuti akong ina sa aking mga anak at yun ang araw-araw kong ginagawa. Sa pagdadasal ko, humihingi ako ng tawad sa Diyos. Pilit kong pinag-aaralan na patawarin ang aking mga nagawa. Mapapatawad pa po ba ako ng Diyos? Anong say mo, Brad? Yan nga ang liham sa atin ni Cassandra. Pastor Jeff, para sa mga tulad ni Cassandra na nakagawa ng mali sa buhay noon, anong gusto mong sabihin? Well, Cassandra, mas maraming gumawa sa'yo ng mas masama pa dyan. Okay, wag na nating isa-isahin kung nasaan. But anyway, salamat sa tapang mo at magbukas ng puso mo at damdamin. Ano? Hindi madali ito, ha? Kasi sabi mo nga, matagal mo rin itong kinimkim at ngayon nagkaroon ka ng lakas ng loob para i-share to sa madlang people. Pero isa lang ang gusto kong sabihin sa'yo, Cassandra. Ang Panginoong Jesus, kaya tayo may Christmas ngayong sineselebrate, bumaba siya sa lupa 2,000 years ago upang gawin yung sinasabi mo at tinatanong mo, kaya pa ba niya akong patawarin? In fact, yun ang kanyang ultimate goal. Bumaba siya upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. The Bible says, kung tayo'y genuinely, kung tayo'y sa makatotohanan at talagang buong puso na broken-hearted ka, na mali na gawa mo at hiningi mo ng tawad, sabi sa Bible that God is faithful to forgive us of all our sins. Okay? Hindi dahil sa mabuti kang ina, hindi dahil lumuluha ka ngayon sa pagsisisi, kundi dahil siya ay gracious. Napatawad ka dahil si Jesus ang nagbayad sa mga kasalanan na nagawa natin. At maaari pang gawin in the future. But that's not to say, pinapatawad pala ako, aabusuhin ko na lang yung kapatawaran niya. Paulit-ulit ako magkakasala. Then hindi natin naintindihan yung grace ni God pagka ganon. Ang grasya po niya ay hindi license to sin, it's a license po sa from sinning. Kumbaga, it's a power to live free from committing continually ng sin. Sabi Cassandra sa Roma 8:1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Sabi dito, wala na raw condemnation. Pag sinabing condemnation, ito yung eternal condemnation na pupunta talaga sa impyerno. So wala na raw tayong takot na may eternal condemnation sa atin if we give our lives to Jesus Christ. And for 5 years, yan naman ang kinakampanya ko rito, isang pangalan lang, si Jesus lang. Okay? Kaya gusto ko lang sabihin sa iyo, Cassandra, ano man yung bigat ng kasalanan na nagawa mo, wala na tayong magagawa in the past. You cannot be haunted o habang buhay tayo nakagapos sa ating mga nakaraan. Hindi tayo makakapunta sa ating patutunguhan kung tayo nakatingin sa likod palagi. Kaya yung side mirror ng kotse, maliit lang. Ang malaki yung windshield, nakatingin tayo lagi sa windshield. Pag nakatingin ka sa side mirror, sa yung mga pinagdaan ng mga kalye and sasakyan, mababangga tayo at hindi tayo makakausad. So number 1, tanggapin mo yung kapatawaran ng Diyos. Hindi sapat na parang sabihin mo lang, hindi pa ako niya pinapatawad. No, tanggapin mo
Okay? Pangalawa, patawarin mo yung sarili mo. Maraming mga tao, napatawad ng Diyos pero hindi napatawad yung sarili. Alam mo, Cassandra, mas matapang, okay, ang pagpapatawad sa sarili kaysa parusahan ng sarili habang buhay. Kumbaga, pag hinarap mo na pinatawad ka na ng Diyos, mas matatag kang tao kaysa sa mga taong mabuhay na lang ako sa kasalanan for the rest of my life. At pangatlo, iwanan yung guilt at yakapin mo yung grace ni God. Katulad ng prodigal son, tumalikod siya sa kasalanan, tumakbo pabalik sa father, at nakabuka ang kamay ng father para yakapin siya without condemnation. Pero that's not to say, i-condone din naman ni Jesus yung kasalanan mo na paulit-ulit mong gawin. No condemnation but no condonation. Hindi ka rin i-condone. Kaya tanggapin mo lang ang grasya ng Diyos dahil alam ko, mahal ka ng Diyos, pinatawad ka na niya, at tanggapin mo ang kapatawaran na binigay niya. Sabi sa Roma 8:1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Tayo manalangin, Panginoon, yung key dito ay yung nakipag-isa kay Kristo. Mga taong sinuko ang buhay sa iyo, mga taong sinurrender, hindi pag-attend ng simbahan, kundi pagluhod sa iyo, pag-surrender, pagtanggal sa trono ng kung sino-sinong Diyos na pinaupo namin, at ikaw lamang ang hari na dapat umupo sa aming trono. Kung anong sabihin mo, tutok din namin. Kung anong iutos mo sa iyong katuruan, susundin namin. Yun ang ibig sabihin na nakipag-isa kay Kristo. Kaya Panginoon, ngayon, ang buhay ni Cassandra, nililift up namin sa iyo, tanggapin niya ang kapatawaran mo at patawarin din niya ang kanyang sarili. Ituon niya sa dalawa niyang anak at sa kanyang asawa ngayon ang kanyang lakas, kanyang atensyon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, salamat po muli sa araw na ito, sa aming pakikinig sa napakagandang aral mula kay Brad Jeff. We continue to pray para po kay Brad. At sa lahat po ng aming mga takapakinig na ito pong inaabangan na segment araw-araw, Lord, give us clarity and guide us sa aming mission. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Brad Jeff, salamat muli na marami. And we'll catch you tomorrow, Friday. And Merry Christmas, Ninong. Yun nga siya sabi ko kay Ninang Chacha, medyo hindi ko pa nararamdaman. Pero darating yan, Cha, alam ko naman. Alam mo naman address ko. Ninong, pastor, sa damitan mong yan, akong mamamas ko sa inyo ni Ate Grace. Okay. Oo. Hindi, alam mo. Meron tayong speaking engagement dito. May Christmas party ulit yung aking kaibigan, Nice. si Van at si Justin Ongsuwe. Nandito tayo ngayon sa High Precision sa isang opisina dito sa Quezon City. To share yung libro natin, yung Okay. Jesus Said na book, iro-roll out nila sa kanilang mga empleyado para may Bible study material. High Precision, Excited yan yung, na. ano yan? Diagnostic. Yes, Diagnostic Center na kailangan din puntahan ng mga Pilipinong may karamdaman at gusto hong magpa-check up. Opo. Yes. Kaya nang hiram lang ako ng isang clinic dito, Brad Ted, kung saan may tahimik. Diyan ba sa High Precision, kaya ba nila, ano bang mga machine dyan? Kaya ba nila ma-detect kung ang isang politiko o nanunungkulan maitim ang budhi? Ay, takot. Ito na naman Ikaw nandiyan pa si Pastor. Brad, sorry Brad. Oo. Ted, binigyan mo ako ng idea, Ted. Baka Daily Brad Clinic yan. Mga diagnostic ng mga spiritual state. Okay, mga demons and Siguro demonic maganda yung para oppression. sa bago maghalalan. Opo, may Magpa-test dadaan ka muna muna. parang x-ray. Medical clearance muna, Brad Ted, kung maitim ang budhi. Pero Ted, may iba talaga mas matindi. Walang budhi. Yan, mahirap i-detect yun. Brad, ipaubaya mo na sa amin yan. Sige, magbigay ka na ng iyong mga mensahe dyan. Sumakit ulo ni Salamat na Pastor. marami, Brad. Thank you. Nahawa ko sa iyo, Brad Ted. Maraming salamat, Trina at Junjun Galang for watching. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo.